Nasa desisyon ni Vice President Sara Duterte kung magpapalit ng spokesperson ang kanyang defense team. Ito'y matapos paalalahanan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang mga counsel at spokesperson ng prosekusyon at depensa na ikonsidera ang pag-nominate ng ibang tagapagsalita para sa kani-kaniyang partido. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, kailangan muna niyang makipag-usap kay Vice President Duterte bago makapagdesisyon sa posibleng pagbabago. I cannot decide by myself. It will be something that I will have to talk to the Vice President about and hear her thoughts on the matter. And if ever, then we'll let you know. And kung meron ng bago na magtatayong spokesperson, we'll definitely introduce him or her to the media. No? Ayon kay Presiding Officer Escudero, layunin itong magkaroon ng spokesperson ng defense at prosecution na hindi limitado sa rules ng impeachment court sa pagtalakay ng mga usapin sa media. But as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. Sa panig ng depensa, aminado si Poa na mahirap pagsabayin ang pagiging spokesperson at ang kanyang mga tungkulin bilang bahagi ng legal team. Kung magkakaroon man ng bagong tagapagsalita, kakailanganin muna itong ma-brief sa mga nangyayari sa impeachment trial, kasama na kung ano ang mga maaari at hindi maaaring talakayin sa media upang hindi malabag ang sub judice rule at ma-cite in contempt ng hukuman. So ako pa rin, for example, yung tatayong spokesperson, and at the same time, I do the legal work, meaning the oral arguments, the cross-examination, direct whatsoever, then we will just have to assume that risk na baka may risk of contempt at some point. No? Hopefully, wala naman, but we'll see. It's something I have to talk to the Vice President. Sa kabila ng posibleng pagpapalit ng kanilang spokesperson, nanindigan ang depensa na walang pagbabago sa kanilang estratehiya sa impeachment trial. Ito'y kasunod na rin ang pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 na may kinalaman sa umano'y grave threats ng bise, kung saan panghuling testigo ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. So sa amin, ang assessment namin, not just his testimony but even the testimonies of the other witnesses, consistent naman siya sa ina-anticipate natin. So wala po kaming pagbabago sa aming teorya, kumbaga ng kaso. Sa darating na Miyerkules naman, July 29, tatalakayin ang Article 1 na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Ayon kay Poa, handa na ang depensa para sa cross-examination sa mga ilalabas na bagong testigo alinsunod sa pre-trial order. So may initial na paghahanda na tayong nagawa doon. So fine-tuning na lang po tayo, if ever. Ayon kay Poa, hindi niya po pwedeng isapubliko ang buong estratehiya ng depensa sa impeachment trial, lalo na at nasa kamay pa ng prosekusyon ang presentasyon at hindi pa dumarating ang yugto kung saan sila naman ang magpapakita ng mga ebidensya. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.